step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're mine. Hello po, isang magandang gabi po sa inyong lahat. This is again Pastor Ronel, bumabati po sa inyo ng magandang gabi. Sa inyo pong nanonood sa inyong mga tahanan, sa nanonood po sa ating Facebook Live, sa YouTube, sa lahat po ng live streams po natin ngayong gabi. Thank you so much for joining, and I believe ang Panginoon po ay magsasalita po sa ating lahat, especially po sa River of God Marilao. Thank you so much po Pastora LB for the privilege to speak to the congregation tonight, and I believe marami pong i-reveal po sa atin ng Panginoon, especially na ginagamit po kayo ng Panginoon in the ministry. Before we start, I would like to take this opportunity na tayo po'y manalangin. Lord Panginoon, maraming salamat, O God, sa gabi pong ito. I know, Lord,
that your Holy Spirit will lead us, O God, in places, Panginoon, na alam po namin, O Diyos, na mayroong revelation ka na i-reveal sa amin pong lahat, sa aming kalagitnaan ngayong gabi pong ito. Lord, ikaw po manguna sa amin. Gamitin mo po ako bilang iyong mouthpiece, O God. In Jesus' mighty name we pray. At tayo po magsabi ng Amen. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. I would like to speak from Mark chapter 6, verse 30 to 32. Napaka-iksi lang po. Hallelujah. Amen. Very popular verses. Sabi po doon, the apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Verse 32, so they went away by themselves in a boat to a solitary place. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. I would like to speak to the topic po of recharge. Amen. Sabihin po natin, recharge. Itype po natin sa GC, no, sa Facebook Live, no, the word recharge. Amen. And hallelujah. Napakaganda po ng revelation ng Panginoon sa atin ngayong gabi pong ito, because the word of God will speak to us. The Holy Spirit, amen, will speak to us through His Word. Amen. Nasabi po doon, I'd like to point out a few things, mga kapatid, na pinakita ng Panginoon sa akin during this scenario. Imagine, mga kapatid, you already have, kasi ito po yung season ng nag-feed po si Jesus ng 5,000. Amen. And according to some scholars, it is around 12,000 people, kasama na po yung mga bata at yung mga nanay. Okay? So, women, kasi ang binilang lang po dyan, men. Okay? So, alam naman po natin yung history, no? Now, ang laki na ng congregation ng Panginoon. Amen. There are 12,000 people, and if you are a pastor na nakikinig po ngayong gabing ito, you would be very much, you know, energized, no, very lifted up yung iyong espiritu. Hallelujah, na finally, after some years of serving the Lord, na meron na po akong 12,000 na members ng church. And we are very so happy. Talagang, hallelujah, magpapaparty ka dahil sa sobrang kagalakan mo, dahil sinagot na ng Panginoon. Lord, thank you so much for answering our prayer for a congregation like this big. Amen. Na pinagkatiwalaan na po tayo ng Panginoon for this big. Pero, mapapansin niyo po, si Jesus and the disciples, Jesus Himself, amen, ang dami niya pong ginawa. And then, pagdating ng verse 31, sinabi po doon, then because so many people were coming and going, they did not even have a chance to eat. He said to them, "Come with me." And then all of a sudden, to cut the long story short, mga kapatid, all of a sudden, nag-aya si Jesus, lumayo tayo sa mga taong ito. Can you imagine, mga kapatid? You're praying for this ministry para lumago. You're praying for this ministry para finally, no, binigay, in-answered ng prayer, ang prayer ng Lord. Amen. Na matagal ko nang pinapanalangin, lumago yung ministry. And this is it, oh God. And now, you are asking me, Lord, na lumayo at iwan itong 12,000 na ito. Hallelujah. Nakita niyo po yan, mga kapatid. Now, the reason why ang topic po natin for tonight is recharge. Dahil I know, I've been seeing, no, mga kapatid, yung inyo pong mga picture na ginagawa nyo po na feeding program po sa mga kabataan. God bless you po sa mga ginagamit po sa ministry ng feeding. Even po sa mga water baptism na nakikita ko po sa online nyo, mga kapatid. I don't have anything against sa paglago ng ministry. It is every pastor's dream
na lumago po ang ministry. But all I'm saying mga kapatid ngayong gabi is that marami na po tayo, ito pong mensahe po na ito, na marami na pong nagawa sa Panginoon, marami na pong nagawa at marami pong ginagawa sa Panginoon. I salute you mga kapatid. I just have to remind you, and the Holy Spirit has prompted me to remind you, na tayo po ay kailangang mag-recharge. Sabihin po natin ulit sa GC, recharge, recharge. Amen. So, yung recharge, mga kapatid, di ba, pag ang cellphone lobat, it will not function properly. Amen. Kailangan, pagka mayroong mga apps na hindi mo magamit, like for example, you're doing Facebook or meron po kayong YouTube na binubuksan, you can no longer enjoy streaming kasi your phone will prompt na sasabihin sa ilang phone mo, kailangan mo i-charge yung phone mo dahil for some reason, and then hindi mo na po magamit yung ibang application. In short, hindi mo ma-maximize yung 100% capacity ng iyong cellphone just because lobat siya. And that's the same thing mga kapatid with us. We also have this, kailangan natin mag-recharge. No? And the first thing na kailangan po nating aminin sa ating mga sarili, ito po kasi we can always talk about recharge. Alam ko na yan, pastor, narinig ko na yan sa ibang nagtuturo. Pero the point here, mga kapatid, being is, kailangan alam mo sa sarili mo, am I lobat? Am I full charge? Nasa ilang percent na ba ako? It is very important, mga kapatid, to always examine ourselves and see, pastor, okay pa ako, na kaka-charge ko lang kagabi, kaka-charge ko lang kahapon, or maaaring nung last soaking, last month, nag-charge ako. No, ilang battery percent ka na kaya ngayon? Doon pa lang yung huling charge mo. O kaya, last month, last year ka pa umaten, yung New Year's, I don't know. Kailan ka huling nag-flow sa Panginoon? That is the last moment na na-recharge ka. Kasi kung hindi ka na po, mga kapatid, hindi ka na po nagpo-flow in the presence of God, that is very dangerous. Kailangan po, paano ko masasabing na-recharge ka? The answer to that, mga kapatid, is simply, kailan ko huling naranasan yung presensya ng Panginoon. Kasi kung last Sunday po yan, or last Sunday, no, na huli ka nag-flow, you have to check yourself, no, and make sure na, hindi lang po ito, I'm not just talking about Sunday, mga kapatid. Because kaya po nating, kung kaya po nating bumaba yung presence of God kahit mag-isa lang po tayo, that's very powerful. Mga kapatid, kasi kailangan po natin, ang ministry po na ginagawa natin, especially if you're doing full-time, you're doing ministry every single day, no? Meron lang sigurong 1-2 araw na day off, and then most of the days you're doing ministry, tapos sasabihin mo sa akin na every Sunday lang ako mag-charge. Lord, pastor, no, every Sunday lang po ako nakaka-recharge. Tapos ang trabaho mo every day. No, paano po 'yon? How will you properly function in the ministry? Lalo na po sa mga workers po dito, mga manunugtog. Hallelujah. Mga kapatid, wag po tayong papayag na every Sunday lang po natin mararanasan ang presence of God. Amen. Wag po tayong papayag because again, this is very dangerous. Ito po yung nawawala sa mga mananampalataya po ngayon. Kaya, if you will check, mga kapatid, bakit sinabi po doon sa verse 31, sabi po dyan, many people were coming and going. Bakit kaya sila ay dadating, sila po ay aalis? Magulat kami, in-invite ka, ilang buwan mo, ilang linggo mo niligawan, isang beses umaten, and then aalis. Amen. There are people coming and going. And mga kapatid, napakalaga po nito because we have to teach them kaagad how, Lord, dapat ang prayer po natin, especially dun sa mga bago, Lord,
We pray, oh God, na maranasan po nila yung apoy ng presensya mo. Yung alab ng pag-ibig. Alam niyo po yung mga kapatid, so that they will, kasi ito yan mga kapatid, that should be every pastor's goal every Sunday. Na pag may bagong dadating, kailangan maranasan po nila yung presence of God. Kailangan mag-apoy po sila. Kasi mga kapatid, kung wala po silang mararanasang kakaiba, they will just stay sa Catholic, sa iglesia, wala po tayong anything against sa mga religious po na yan. No? What I'm saying is mga kapatid, kailangan may kakaiba po sa atin. And that's why, may nakita silang kakaiba kay Jesus sa mga disciples, pero makita niyo mga kapatid, people are still coming and going. Si Jesus na po itong nagpipreach, si Jesus na po itong nagtuturo, and then, people are still coming and going, mga kapatid. So, kapag sa ministry mo, pastor, susuko na ako, mag-give up na ako sa ministry, ayoko na. Kasi ang tagal kong in-invite, ang tagal kong niligawan, tagal kong nag-Bible study, ayaw umatin ng church, umatin man ng isang beses, aalis din ka agad. Mga kapatid, si Jesus nga, inalisan din eh. Sabi dyan sa verse. Amen. So, what more pa po sa atin? Amen. That's all I'm saying mga kapatid, no? People are still coming and going. Amen. Hindi po sa ating pagkakamali yun. Given, no? As kailangan i-check din po natin. Baka naman ang dahilan ay tayo naman po. So, kailangan din po natin i-check. Pero kung wala kang makitang kahit anong dahilan, no? And then they are still, ginawa mo lahat, and then they were still coming and going, that's normal mga kapatid. You have to accept, mga kapatid, you have to accept that that is normal in the ministry. Maaaring they belong to another spiritual family, you don't know. No, maaaring hindi pa nila oras ngayon at sila ay tinatawag or eventually they will be called, or maaaring bumalik din sila sa family mo. All you have to do mga kapatid is to keep on growing spiritually. Kasi baka maaaring hindi pa tayo ganong kahasa, no, to share the word of God, at maaaring hindi pa sila ganong napukaw, no, yung kanilang damdamin to attend sa ministry, and maaaring after 1 month, after 2 months, na paglago mo, lumago ka na sa pag-share ng word of God, and then yung word of God tumatagos na ngayon sa puso nila, and then that's the time na nagiging effective ka na, and more people are coming in and staying in the ministry. Ngayon, mga kapatid, sorry, ang haba po ng introduction ko. I have very limited time, and proceed na po tayo dun sa number 1. So again, our topic is recharge, mga kapatid. Paano ba tayo, Lord, paano ka nagre-recharge? Kasi again, our model is Jesus Christ. Paano po siya nagre-recharge doing the ministry? Amen. Dahil mga kapatid, kaliwat kanan po pinapagaling ng Panginoon, kaliwat kanan po ang tinuturuan ng Panginoon, kaliwat kanan po yung mga nire-rebuke, inaayos ni Lord yung kanilang mga karakter, kaliwat kanan po yung pag-tell niya ng mga stories, kaliwat kanan po lahat ng miracle, signs and wonders. Alam niyo mga kapatid, in short, ang dami niya pong ginagawa. Amen. And paano niya po nakikip up itong kind of activity na sobrang dami? Alam ko po, nakikita ko po, kagaya ng sinabi ko po kanina, ang dami niya pong ginagawa sa ministry. No, one day kayo po ay nagpipiding program, next day kayo po ay nagwa-water baptism, the following day kayo po ay nagkakaroon ng training and discipleship, ganito ganyan. Alam niyo po yung mga kapatid, kaliwat kanan po yung gawain. So, we have to be mindful, mga kapatid. Kasi po, bakit pa importante yung recharge? Kasi pag hindi ka recharge, pag hindi ka full charge, ayan mga kapatid kasi you have to recharge, di ba? Pag nag-recharge ka na, ano mangyayari sa'yo? Full charge, okay? Pag hindi ka full charge, ang mangyayari sa'yo, pag nag-share ka, anong i-share mo? Anong i-share mo sa kanila? You're not, hindi ka na-equip, amen? So, that's the reason why kailangan mo mag-recharge so that maging effective ka sa ministry. Point number 1, sabi po dyan, eat. Kumain. Sabi po doon sa verse 31 pa din, and they, di ba after po ng
Many people were coming and going and they did not even have a chance to eat. Wala na po silang pagkakataon para kumain. Pero what this verse is referring po mga kapatid is the physical food. Pero spiritually, ang rema po nito sa atin is we have to eat the Word of God. Hindi lang po tuwing Sunday pag binabasa sa atin ni pastor sa TV, kundi every single day. We have, eto pa mga kapatid try mo pong hindi kumain kahit nga lang ng agahan Hindi ka kaya magugutom. And that is physical hunger I'm talking about. Paano pa? Ganun din po sa spiritual. Amen. We have to eat the Word of God. Literally, we have, pansinin niyo po si Jesus, di ba? Nagtatagumpay siya sa mga gawa ng kaaway. Ano po lagi ang ginagamit niya? Nung tinempt siya sa wilderness, di ba? Ano sinasagot ni Jesus? Sabi niya, it is written. Pangalawang tukso, it is written. Pangatlong tukso, it is written. Mapapansin nyo, mga kapatid, lagi siyang may Bible reference. Paano niya nagawa yun? Nagawa niya yun by reading the Word of God, by eating. Kailangan po natin kumain, mga kapatid. Magsaserve ka sa ministry. Diba? Magsaserve ka sa mga kabataan, magsaserve ka sa mga children's. Tapos makikita nila, malnourished ka. Uubo-ubo ka doon. Ano nyo po yun, mga kapatid? Tapos tinuturo mo, ang Diyos po natin, nagpapagaling. Ano nyo po yun, mga kapatid? So we have to eat, mga kapatid. We have to be spiritually healthy in order for us to produce spiritually healthy followers. Paano tayo makakapag-produce ng spiritually healthy followers? Kung tayo mismo, malnourished teacher. Di ba po? So we have to be spiritually busog. No? Lagi po tayong well-fed. Amen. And then number 2, sabi po doon, calm. Tanya, puro one word lang, di ba? Para madali pong tagdaan. Ano po yung una? Lagay po natin sa chat. Sabi po doon, eat. Amen? So number 2, kailangan po nating calm. Ibig sabihin, mga kapatid, sabi po doon, nung sinabi doon sa verse, and they did not even have the chance to eat. He said to them, come with me. Amen. Sino po yung nagsasalita? Si Jesus. Mga kapatid, anything na gagawin po natin for the ministry, if you are a leader, if you are a pastor, if you already are a worker ng ministry, one thing you have to do, mga kapatid, is to always come with Jesus. Okay? Hindi po yung pupunta ka doon sa lugar na yon, ang tanong, pinapapunta ka ba ni Lord doon? Pupunta ka sa lugar na to, ang tanong, may leading ba si Lord para pumunta ka doon? Pupunta ka, magsaserve ka sa worship team, tutugtog ka, ang tanong, ginagawa mo ba yung with Jesus? Ibig sabihin, mga kapatid, everything na gagawin po natin, dapat kasama si Jesus. Dapat may Jesus doon po sa ginagawa natin. Ibig sabihin, huwag po tayong papayag na wala tayong direction. Ibig sabihin, personally, ikaw dapat hiningi mo sa Panginoon, ipinag-pray mo sa Panginoon yung ginagawa mo ngayon para sa mga kabataan, para sa feeding, para sa ganito. Ibig sabihin, galing kay Lord. Kaya mapapansin nyo, ang daling mapagod ng ibang tao sa paggawa ng ministry. Kasi bakit? Wala si Jesus habang gumagawa sila doon. They are coming, parang gano'n, they are coming and going. Kung saan lang magkukomit yung mga kabarkada niya, doon lang siya magkukomit na ministry. Kung saan lang nandun yung mga kaklose niya, doon din siya pupunta. Hindi na po tayo gano'n, mga kapatid. Pupunta ka, ang pinupuntahan mo, kaya ka naglilingkod, kaya ka nagsiserve, ay dahil si Jesus ang dahilan ba't ka nagsiserve. Amen. Hindi po yung, kasi yung barkada ko nandun. Hindi yun. Andun si Jesus, kaya ako pupunta doon. Andun si Jesus, kaya ako magsiserve doon. Andun si Jesus, kaya ako magpapakain doon. Kasi si Jesus nagpapakain. Nauna na sa akin doon eh. Naisip mo yung mga kapatid,
kailangan si Lord ang hayaan nating mag-lead. Tayo po, ano po yung sabi doon, di ba? Come with me. Sino po yung, pag sinabi ko po sa inyo, come with me, ano ibig sabihin? Ako, mauuna ako, susunod kayo sa akin. Nagkasi po yun, si Jesus minsan sinabi niya, ako mauuna. Okay? Ronel, ako mauuna. Okay? Ako mauuna, susunod ka sa akin. Minsan po, may mga pagkakataon, ikaw yung nauuna, hindi si Lord. Si Lord ang susunod. Hindi po ganon, ha? Ministry or yung pagsaserve sa Panginoon, no, kung may desire po kayo mag-serve sa mga bago po, hello po sa inyo. Amen? And kung sa mga gusto po mag-serve sa Panginoon, tandaan po natin, hindi po ikaw ang mauuna. Si Jesus po ang mauuna sa atin. Let Jesus lead. Amen? Hayaan po natin si Lord ang manguna sa atin. Susunod lang po tayo. We are servant of God. Hindi po si Lord ang servant natin. Amen? So, baliktad. Amen? So, yun po. Number 3. Sorry po sa oras. Okay, number 3. Ang sabi po doon, come with me by yourselves to a quiet place. Okay? And get some rest. Okay. So, very practical po to. Our third point sa recharge is rest. Okay? So, alam naman natin, lagi natin ginagamit yan. O sige, matulog ka muna para mag-recharge ka muna, iglip ka muna. Diba? Minsan may mga tao po na-iglip lang ng 5 minutes. Sa mga nagmomotor po, no, common yan, pag malayuan yung biyahe, diba? Iba yung nagagawa ng 5 minutes na iglip, 15 minutes na iglip. Diba? Sa mga nagdadrive po ng malayuan, diba? Pagka drogi na po tayo, medyo inaantok na po tayo, napipikit-pikit na, gigilid mo yung sasakyan, and then gagawin mo po, magre-rest ka. Diba? Bakit? Para maiwasan mong maaksidente. Okay. Sa ministry po, ganyan din mga kapatid. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan mong mag-recharge. Pag napapagod ka na, the worst thing that you could do is magpatuloy na gawin yung ministry. Pag pagod ka na, unang-una, madaling uminit ang ulo mo. Okay? Madali kang mag-attitude sa mga kasama mo sa ministry, sa mga bago, no? Nag-attitude ka sa kanila kasi bakit? Pagod ka eh. Okay? Ano pa? May mga mali kang desisyong magagawa. No? Pag pagod ka, huwag ka mag-come up sa decision na okay, sige, ito yung, tapos pagod ka, pagod yung isip mo, pagod yung spirit mo, pagod yung katawan mo, tapos doon ka magdedesisyon. Ang gawin mo kapatid, matulog ka muna. Okay? Paggising mo, maliliwanagan yung utak mo, yung isip po natin, maliliwanagan, malilinis, okay? And then, at saka ka magdesisyon. Amen. Huwag ka pong magdidesisyon ng pagod ka. O sige, maghiwalay na tayo. Alam niyo po yun, galing ka sa pagod, sa sakit, sa heartache, sinaktan ka, ganito, ganyan. Tapos, magdidesisyon ka, pagod ka, nasaktan ka, ganito, ganyan. Huwag ka po magdesisyon. Ang gawin mo po muna, matulog ka po muna. Amen. Magpahinga ka muna. Okay, recharge ka. Amen. And yung rest po na, spiritually speaking, yung rest po dito is worship. Mga kapatid, for me, very important po to. You should have that specific time where hindi po Sunday ang pinag-uusapan natin dito Monday to Saturday, na meron po talaga kayong oras where you can sing a song to the Lord. Na ikaw lang ang kumakanta. Alam niyo po yun? Kayo lang ng Holy Spirit, and then kukonek kayo sa Panginoon, and then you will feel the presence of God. Ikaw lang mag-isa. Kahit nakataas ang kamay mo, walang nakakakita sa'yo. Amen? Nakataas ang kamay mo. Alam mo mga kapatid, nire-recharge ka ng Panginoon pagka ganun. No? Kasi pag sa congregation ito, minsan, pagka sa congregation ka, may mga tao po ako nakikita, nakataas ang kamay, pag nasa congregation, ang daming nakakakita, Actually, hindi po sila nare-recharge Napapagod po sila. Kasi po bakit? Anything na gagawin po natin, alam po ng Panginoon ang ating motibo.
Wala po tayong maitatago. If you are really worshiping the Lord, I don't have anything against sa pagtaas ng kamay, sa pagluhod, mga kapatid. Pero kung ito, ang motibo mo ay para ma-impress si pastora, ma-impress si pastor, tigilan na po natin iyon, mga kapatid. Because the alam ng Panginoon, your genuine worship, no? Yung ginagawa mo every Monday to Saturday, alam na alam mo, discern na discern, mga kapatid, ha? Ito po, ang mga pastor po nyo, ang mga pastora nyo, ang mga leader nyo ay meron pong discerning iyan. Okay. So, tigil-tigilan na po natin yung pagpapanggap na tayo po ay ganun klaseng mag-worship Monday to Saturday. Simple lang po, mga kapatid, Kailangan po natin magpakatotoo sa ating mga sarili. Okay? Mga kapatid, anything na ginagawa mo na hindi genuine, ikakapagod mo yan. Okay? Maging natural lang tayo. Kung ano ka talaga, kung paano ka talaga mag-worship sa Panginoon, yun ang ilabas mo. Hindi mo kailangan gumaya sa iba. Hindi mo kailangan, ay, si sister, nag-speaking in tongues, mag-speaking in tongues na rin ako. Hindi ganon, hindi to gaya-gaya. Okay, kung ano yung nararamdaman mo talaga sa heart mo, na Lord, I just wanna worship you. No, gusto kong i-recognize, gusto kong igalang yung presensya mo sa lugar na to. Alam niyo po yung mga kapatid. And then, magugulat ka na lang, ikaw nagpo-flow, yung mga kasama mo, hindi. Mga kapatid, yun. That's the very important thing. Amen. And then, last na lang po, hallelujah, praise the Lord. Thank you po sa inyong pag-i-stay sa buong session po na ito. And I hope I was able to bring wisdom, revelation mula po sa ating Panginoon and of the Holy Spirit. Hallelujah. Last na lang po is the place. Amen. Sabi po doon, so they went away by themselves in a boat to a solitary place. Mga kapatid, there's a place where we can encounter the presence of God. And wala na pong iba yon kundi po yung church. Amen. Okay? Mga kapatid, there's a meeting place. Meron po kayong tagpuan ng Panginoon kung saan po kayo katatagpuin ng Diyos. At doon niya kayo, si Lord mismo ang magre-recharge po sa inyo. Na hindi mo maipaliwanag after you worship, after mo itaas ang kamay mo, after mong umiyak, after mong magpuri sa Panginoon, all of a sudden, the glory of God falls, no? Nilukuban ka ng banal na spirito, and di mo ma-explain bakit biglang gumaan ang pakiramdam mo, biglang parang hindi naman nawala yung mga problema mo, nandun pa din naman, pero all of a sudden, parang yung isip mo nawala doon sa mga problema mo, and all of a sudden, you have this energy na importante po ng place. There's a specific place where we can meet the presence of God, where we can dito po talaga natin katatagpuin si Lord. Amen. Every Sunday, every day, no, you have this, kailangan nyo pong humanap ng isang place, a solitary place where sa bahay nyo, no, na where you can really experience the presence of God. Meron pong specific place na kung saan malaya ka makapag-worship, malaya ka makakasamba, nang nakataas ang iyong mga kamay, na walang pipigil sa iyo, walang, alam niyo po yung walang distraction. And then, dun po nyo natin mararanasan. All of a sudden, no, biglang bumaba ang presence of God, and nagulat ka na lang, hindi mo alam, hindi mo maipaliwanag, bakit may kakaibang energy na dumating sa iyo na parang, alam niyo po yun, hindi mo ma-explain. Amen, na bigla kang na-energize to do the ministry. Yun po yung sinasabi ko, mga kapatid. Marami po tayong pagdadaanan doing the ministry, sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Marami pong challenges, maraming hirap, maraming sakripisyo na kailangan po natin gawin. And all of those things, mga kapatid, pag hindi ka sanay ma-recharge, mga kapatid, sabi po sa Matthew 24, marami po, sa huling araw, marami po ang tatalikod. Why? Because hindi po sila nag-recharge. Hindi na po sila kumakain ng Word of God. Hindi na po sila nagka-come with Jesus, yung pinapaunan nila sa Lord.
no? At hindi na po sila nagre-rest, hindi na po sila nagwo-worship, at hindi na po nila kinakatagpo ang Panginoon in a secret place. Mga kapatid, ito po yung susi in order for us to always be charged ng banal na spirito. Because again, we will minister, we will share the Word of God. Paano po tayo mag-share ng Word of God? Wala po tayong binabasang Word. Paano tayo magka-come to serve the Lord, to serve the people, kung if we are not coming to Jesus and serving the Lord first? Paano po tayo magsaserve, mag-aano sa ibang tao, magsasabi tayo ng rest, samantalang tayo, ang laki ng eyebag natin, mukha tayong pagod na pagod, payat na payat po tayo, di ba? Dahil di na po tayo natutulog. Amen? And then, how can we impart the Holy Spirit in the lives of the people, of other people who need Jesus, kung tayo po mismo, hindi tayo puno ng banal na Espiritu, mga kapatid? How can they feel the power of God in our lives, the power of the Holy Spirit to heal the sick, to cast the devil, to do signs, miracles, and wonders, kung tayo po mismo, hindi tayo puno ng banal na Espiritu? Mga kapatid, gagamitin po tayo ng bawat isa po sa atin na narito ngayon, gagamitin po tayo mightily ng Panginoon. But we have to make sure that we know how to recharge every time na napapagod ka, every time that you are doing a lot of things in the ministry, a lot of things for your family, at sa kung ano man po ang ginagawa po natin. Let's pray. Lord, Panginoon, maraming salamat, O God, for tonight. Salamat, Lord, for your revelation to always remind ourselves, O God, to always be recharged, Panginoon, in your word, una't higit sa lahat, O God, to read your word, to delight in your word, Panginoon, to hunger sa mga salita mo. Mauhaw lagi kami, Lord, sa mga salita mo, Panginoon. Lahat po kami, O Diyos, and to always come at your feet, at the feet of Jesus. Hallelujah. Our deliverer, our Savior, our model. Hallelujah. Sa lahat po ng mga ginagawa po namin in the ministry. And Lord, tulungan mo po kami how we can rest, Lord, in your presence. Rest in worshiping you, in adoring you, in giving you all the praise. And Lord, let us find the right place, the right family, the right people around us, Lord, where we can encounter you in a different way, where we can soak in your presence, oh God, where you can fill us, Lord, with your Holy Spirit so that we can do signs, miracles, and wonder, healing, Panginoon, sa mga tao pong nangangailangan, O God. Lord, salamat po sa ministry na pinagkatiwala mo po sa buhay po ni Pastor LB. Bless them, O God, her family, Panginoon. Siya po mismo, continuously, Panginoon, yung kanya pong health, O God, and expansion, more satellite churches, O God, for the ministry, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, karangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin si Lord. God bless you po, everyone, and good night po sa inyo lahat. God bless you po. Jesus, you're working, and I believe it still. I believe it still. So let your promise be fulfilled.